Paano ba? 8 mga ugali ng tao na dapat iwasan. Shoutout to Irene Hernandez, Merlin Pastillas, Joel Trabucon, and Mylene Estrada. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Let's start the video. Ugali number 1. Mga taong palautang pero napakahirap singilin. Normal lamang na manghingi ng tulong sa ibang tao, lalong-lalo na kung ikaw ay talagang nangangailangan. Masarap sa pakiramdam yung laging may handang tumulong sa'yo sa oras na magkaproblema ka. Sa usaping pera, mahirap itong talakayin. Kung minsan, ito pa ang pinagmumula ng away ng mga magkakaibigan o ng pamilya. Kaya kung ikaw ay mangungutang, dapat ay marunong kang magbayad nito. Tandaan, ang perang hiniram mo ay dapat mong isoli. Hindi ibig sabihin na hindi nagagalit sa iyo ang taong hiniraman mo, ay aabusuhin mo na ito. Matutong magbayad sa oras na pinagkasunduan upang walang pag-awayan. Trait number 1, mga taong palautang pero napakahirap singilin. Trait number 2, mga bugnutin o mabilis uminit ang ulo. Ang mga taong mabilis mag-init ang ulo o yung mga taong palaging iritable ay dapat ding iwasan. Bakit? Dahil kung minsan, ito ang nagdadala ng bad vibes at nakakahawa din ang init ng ulo nila. Ang mga taong nabubuhay at mapagtanim ng galit ay hindi magiging tunay na masaya. Yung tipong wala ka pa namang ginagawa ay galit na siya agad. Dapat mong iwasan ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang magalit dahil wala itong magandang maidudulot sa buhay natin. Hindi rin sila ganoon kasayang kasama. Usually, ito yung mga tinatawag natin ng mga energy vampire. Yung tipong pag pumasok sila sa kwarto, alam mo na kagad, sira na yung araw mo. Trait number 2, mga bugnutin o mabilis uminit ang ulo. Trait number 3, mga taong palaging stressed. Dapat mong iwasan ang mga taong laging stressed. Ito yung mga taong hindi marunong mag-enjoy sa buhay. Yung tipong kahit ayain mong lumabas, ay ayaw namang sumama. At kung lalabas man siya kasama mo, puro reklamo tungkol sa trabaho at love life ang maririnig mo. Yung tipong palaging iniisip ang kanyang problema. Hindi man lamang magliwaliw upang pansamantala itong kalimutan. Hinahayaan ang sarili na malunod sa kakaisip ng solusyon at dinadamay ka pa sa mga suliranin niya. Tandaan, lahat ng problema ay may solusyon. Huwag ka magpapadala rito. Think positive lang, malalagpasan mo rin yan. Kung meron kang kaibigan na parang ilang taon na hindi talaga nagiging masaya, lagi lang stressed, even if bigyan mo ng payo, pakinggan mo sila, lagi kang iniiyakan, hindi naman sinusunod yung mga payo mo. At tuwing kasama mo, alam mo na iilang oras yon na hihilahin ka rin niya pababa. Maaari niyong kausapin ang mga kaibigan na ito para sabihin sa kanila na kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. At kung magkikita kayo ay importante na hindi puro problema ang pag-uusapan ninyong dalawa, lalo na kung ilang taon na ganito ang kanyang pag-uugali. Trait number 3, mga taong palaging stress o puro reklamo o problema sa buhay ang dinadala sa'yo. Trait number 4, mga taong mapanghusga o judgmental. Umiwas ka rin sa mga taong mapanghusga o judgmental. Yung tipong lahat ay napapansin. Tila sila lang ang perpekto sa kanilang paningin. Na para bang walang ibang ginawang tama ang ibang tao. Hindi nila nakikita ang mga mali sa kanilang sarili. Marapat lamang na iwasan sila sapagkat ang ganitong pag-uugali ay walang magandang naidudulot sa ibang tao. Tandaan, walang perpektong tao sa mundo. Lahat tayo ay may kani-kanyang pag-uugali na kapintas-pintas. Ngunit, hindi mo na dapat pa itong isaboses, lalong-lalo na kung ikaw ay makakasakit ng damdamin ng iba. Tandaan na kung yung kaibigan nyo o kapamilya nyo ay puro pintas o husga sa ibang tao kapag magkasama kayo,
Chances are, kapag iba namang tao ang kasama nila, ikaw naman ang pinipintasan at hinuhusgahan nila. Kaya mag-ingat-ingat ka rin. Baka akala mo na immune ka sa kanyang paghuhusga, pero hindi niya lang pala ginagawa sa harap mo. Trait number 4 ng tao na gusto mong iwasan, ang mga taong mapanghusga o ubod ng judgmental. Before we continue with trait numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with trait number 5, mga chismosa at chismoso. Ito ang isa sa mga pag-uugaling dapat iwasan mo sa tao, ang mga chismoso at chismosa. Sila yung mga taong parang walang ginagawa sa buhay kaya ang dami nilang oras para mangchismis tungkol sa iba. Maaaring ang almusal nila ay kwento ng kapitbahay, ang tanghalian ay ang kwento ng kanilang kumare o kumpare. Tila walang panahon sa ibang bagay at tanging ang kwento ng iba ang pinapakialaman. Palibhasa kasi walang masyadong magandang nangyayari sa buhay nila, kaya chismis na lang ang kanilang inaatupag. Tandaan, may kanya-kanya tayong kwento sa buhay. May mga sikreto tayo na dapat ay sinasarili na lamang. Hindi na dapat pa itong pinagkakalat o kinikwento sa iba. Kung ikaw ay nakikinig sa chismis nila tungkol sa mga ibang tao, isipin mo na lang na tuwing ikaw ang nakatalikod, yung mga pinagkatiwala mo sa kanila na kwento tungkol sa buhay mo, ang ipinapasa nila sa ibang tao bilang chismis. Kaya mag-ingat sa mga kaibigang chismosa at chismoso. Trait number 6, ang mga taong mayayabang ay dapat iwasan. Isa sa mga kinaiinisan ng mga tao ang mga mayayabang. Dapat mo rin itong iwasan dahil wala itong magandang maidudulot sa iyong buhay. May dalawang klase ng mayabang. Isang mayabang na may ipagyayabang at isang mayabang ngunit wala naman talagang maipagmamalaki. Alin man sa dalawa, mas magandang iwasan mo sila. Hindi ka dapat magyabang lalong-lalo na kung wala ka pang napapatunayan sa buhay mo. Gayun din, ang pagiging mayabang na may maipagmamayabang, hindi naman porket may kaya kang patunayan ay dapat mo na itong ipagmalaki. Kung minsan, mas maganda pa rin yung hayaan mong ibang tao ang makapansin sa achievements mo. Mahirap kasing sumama sa mga taong mayayabang dahil tuwing nagmamalaki sila tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang mga achievements, nanliliit din tayo o naiinggit. Hindi productive ang ganitong uri ng relationship. Kaya, sumama sa mga tao na humble at simple lang. Trait number 6, mga mayayabang. Trait number 7, ang mga madamot. Dapat mong iwasan ang mga taong selfish, yung tipong hindi marunong magbigay ng kahit katiting. Walang pakikipagkapwa-tao, sa madaling salita. Yung kahit nangangailangan na ng tulong ang iba, hindi pa rin marunong magbigay, na kahit nakakaluwag-luwag sa buhay, ay maramot pa rin ito. Tandaan, ang material na bagay ay mabilis mawawala. Maaari itong masira at makalimutan ng tao. Pero, ang pag-uugali, ang pagbibigay sa kapwa, maitatanim nila ito sa kanilang isipan na minsan mo silang binigyan. Maliit man ito o malaki, ang mahalaga ay nagbigay ka. At ang pagiging madamot ay hindi naman necessarily lang tungkol sa pera o sa kagamitan. Posibleng madamot din sa oras o sa give and take sa isang relasyon emotionally. Kunyari, ikaw lagi mo siyang sinasamahan sa mga lakad niya. Binibigyan mo siya ng oras pag may problema siya. Pero oras na ikaw naman ang mangailangan, lagi siyang busy para sa'yo. Hindi equal ang pagsasama o pagkakaibigan na ganito. Kaya iwasan ang tao na selfish sa'yo. Trait number 7, ang pagiging madamot. And trait number 8, ang mga inggitero at inggitera. Walang maidudulot na maganda ang pagkakaroon ng inggit.
Kahit kailangan ay hindi ito nakatulong sa iyong pagkatao. Hindi magandang pag-uugali ang pagiging hindi marunong makontento at yung mainggit sa iba na para bang ayaw mo sila maging successful unless successful ka rin. May kanya-kanya tayong buhay. Hindi ibig sabihin na nakuha ng ibang taong tinatamasa nila ay hindi na nila iyon pinaghirapan. May iba't iba tayong paraan para makuha ang ating mga pangarap. Ang kinakailangan lang natin ay magsumikap. Sabi nga nila, kulang ang salita kung walang gawa. Kaya mas makabubuting paghirapan mo muna ang mga bagay-bagay upang makuha mo ito. At kapag nakuha mo na ito, maniwala ka, walang paglalagyan ang iyong kaligayahan. Trait number 8, ang mga inggitero o inggitera. Kasi minsan, kung sino yung mga inggitero at inggitera, yun pa yung sinasabotahe ang buhay mo o di kaya ang mga pangarap mo. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. And like our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig Franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get all the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.